Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw nga po ay nagluto nga ako ng Cassava Delight or kung tawagin ko ay Cassava Roll Delight. At dahil nga marami pong pasalubong sa akin, maraming uwing kasaba ang aking kapatid galing sa Bicol, kaya naman ginawa ko po siyang Cassava Roll Delight at ibinenta ko po ito. Mga suki, bili-bili na sa tindahan ni Ate Bray. Mayroon kami dito. Mayroon kami napakasarap na dilay. Bili-bili na kayo mga suki. At dito ko nga po ipinapalaga kay Ate Bray kapag nagluluto po ako ng mga kakanin. At nako, napakadami niyang paninda at mga masasarap ang kanyang mga suman. At ito yung kinukuha niya sa Antipolo. At ito na nga mga kawaray, simulan na natin kung paano nga ba natin niluluto itong ating Cassava Roll Delight. Una ay gagawa muna tayo ng ating palaman. Sa ating palaman ay kakailanganin natin dito ng condensed milk, 300 ml, and then ang ating all-purpose flour, 1 and 1 cup. Ngayon ay pagsamahin po muna natin ito, paghaluin po muna natin ito para hindi po tayo mahirapan. Once kasi naunahin po nating ilagay dyan ang ibang ating ingredients ay mahihirapan na po tayong mahalo or makombine ang ating mga ingredients. Magiging buo-buo po sila. Kaya dapat kapag gumagawa kayo ng palaman, ay unahin nyo pong haluin ang condensed milk at ang ating all-purpose flour. At ilalagay na po natin dito ang ating evaporated milk. At syempre haluin din po natin ito. At pagka mahalo na nga natin ang lahat ng ating ingredients tulad ng ating evap, ang ating all-purpose flour at ang ating condensed, at isunod na po natin ditong ilagay ay ang ating egg yolk. Dito sa ating palaman na ito ay naglagay ako ng 3 pieces of egg yolk dahil isa ito sa nagpapasarap ng ating palaman. Kaya kapag gumagawa kayo nito ay huwag niyong kalimutang maglagay ng inyong egg yolk. Ang sabi ko nga sa inyo, kailangan ay sundin ang ating mga ginagawa step by step. And then ito na nga ay naglagay nga po tayo dito ng ating food coloring or ang ating food flavor. Ito yung ating ube flavoring. Kaya kapag gumagamit kayo or gagamit kayo ng food flavoring ay gamitin nyo po ang McCormick or ang ating Bakersfield dahil ang lasa nun ay talaga namang ubi halaya po talaga siya. Kahit wala kayong ubi halaya, gumamit lang kayo ng food flavoring tulad ng Bakersfield at ang ating McCormick yan, garantisado po yan. Yan ay sinasuggest ko dun sa mga baguhan, dun sa hindi pa nakakatikim ng mga kanilang flavor. The best po yan. Yan ay panglagay sa ating cake din. At ito na nga, pagkatapos na natin matapos nating haluin ang lahat ng ating mga ingredients ay tsaka po natin isalang at haluin at huwag pabayaan hanggang sa eto na, tumigis na po siya at pwede na po natin ipalaman sa ating ube roll delight. At ito na nga mga kawaray, kakailanganin po natin dito ng 1 kilong cassava. At ito nga, 1 kilo po ito. At hindi ko po inubos yung bigay sa akin ng kuya ko dahil marami naman po ang magagamit dito or magagawa sa 1 kilo ng ating cassava. Kapag dito naman sa amin sa Calabarzon, ang cassava ay pumapatak po siya ng magkano nga ba ang kilo? Hindi ko na maalala. Pero dati, nung bumili ako, ay nasa 80 ang kilo. So, ayan na nga po. Tapos na natin kayo rin yan. At ang gagawin po natin dito ay pipigaan natin. Kung gusto nyo naman po na ang pampiga nyo ay garantisadong wala ng katas ng inyong kasaba ay pwede yung malinis na towel. So, ang akin pinigaan ko lang gamit ang ating pangsala. At dahil nga po pwede naman po ito, kaya pwede rin pong gamitin ang ating pangsala.
pero doon sa gusto na tela ay pwede din po. And then ito na, pagsasama-samahin na po natin ang ating mga ingredients para sa ating cassava roll. Ang una ay naglagay tayo ng cassava flour. 2 cups po ito. Bakit nga ba tayo naglalagay nito? Para ang ating cassava kapag maluto na at hindi naubos, kapag ilagay sa rep ay hindi po siya titigas. So yan po ang purpose natin. Kaya tayo naglagay ng ating cassava flour. So ganyan po ang gagawin nyo. Maglagay po kayo ng cassava flour. And then maglalagay naman tayo dito ng ating washed sugar or white sugar, 2 cups. Or kung ayaw nyo na matamis, 1 at kalahati. Butter, 1/4 cup. And then ating evaporated milk, 1 can 370 ml. And then ang ating gata, 1 cup. At halu-haluin lang po natin ito. Dito ay naglagay po ako ng margarine. Isa pa sa nagpapasarap din kasi ang ating margarine. At malinamnam po talaga siya. At isa pa sa dahilan kung bakit ako naglagay para kapag katanggalin na natin ang ating kasaba sa ating mga baking pan ay agad-agad po itong matanggal. So ito na. Pagka okay na at nahalo na natin, ito ay maglalagay tayo ng konting asin pang agaw ng lasa or pang balance. Ang gagawin natin dito pagka mahalo na natin ay paghahatiin natin po ito sa dalawa dahil ang ating flavor ay naglagay nga tayo ng ubi dito at yung ating plain lang. Mas maganda kapag atin itong dalawang flavor ang ating gawin dahil kitang-kita sa ating roll. Kasi kapag isa lang ang gamitin natin, ay hindi po siya magiging maganda at wala siyang design na roll. At ito na nga, ilalagay na po natin ito sa ating mga baking pan. Ito nga po ay 8x3. Yan, ito yung ginamit ko, 8x3. 2 piraso po yan. Sobrang nipis lang dahil kapag makapal ay mahihirapan po tayong parol ito. Kailangan manipis lang po ang paglagay nyo dito. So ganyan lang po. Once na kumulo na ang inyong tubig, tsaka nyo po ito isala. Napakadali lang lutuin itong ating cassava roll kapag manipis lang po. Once kasi na makapal ang ating kasaba, lahat ng niluluto natin na yung ating kamote or kasaba kapag niluluto natin ay tumatagal po ang pag-steam natin. Dito po, 15 minutes ay luto na, nagbabago na ang kanyang kulay. At ito na nga po yung ating ubi flavor, ay dinagdagan ko pa dahil hindi pa siya talagang totaling ubing-ubi. Pero kung sa tingin nyo ay kulang pa, sa paningin nyo ay hindi pa totaling ubing-ubi, ay magdagdag po kayo. Okay lang po yan kung sumobra ang ating pang flavoring dahil hindi na po nagbabago ang kanyang lasa, sumasarap palalo. At ito na nga po mga kawaray, ilalagay na nga po natin sa ibabaw itong ating ubi flavor. Masasabi ko sa inyo na the best, kahit wala pang palaman to mga kawaray, masarap na po siya. Kahit walang palaman na ginawa natin, the best ang lasa. So, ipapantay lang po natin yan. Ipaplat lang po natin. Sakto lang po ito sa dalawa. Or kung gusto nyo naman, ay pwede rin nyo naman po itong gawing 3. Dahil pinat-plat ko pa talaga ito. So, ayan. Ibabalik na po natin ito sa ating steamer. Pakukuluan or lulutuin natin ulit ito ng 15 minutes. Diba? 30 minutes lang po ang pagluto nito. Itong ating simpleng kakanin pero madami po tayong nagawa. Dito pa lang ay madami na po tayong nagawa. At eto na mga kawaray, naluto na nga natin at pinalamig na nga po natin ito. Ginawa ko siya, niroll ko siya ng malamig na. Pero huwag nyo naman gawing patigasin dahil mahihirapan na po tayong i-plat itong ating cassava roll. Kailangan po natin itong i-plat. Once na plat na siya, at sa tingin nyo ay may roll na siya, ay maglalagay po tayo ng ating palaman dito. The best ang palaman mga kawaray. Masasabi ko na itong ating palaman ay kahit saang pwedeng ilagay sa cake, sa lahat ng mga kakanin dito sa ating YouTube channel. May ubi palitaw na po ako. Ito po yung ginagamit kong palaman. Kung gusto nyong matutunan nga, nandito po yan sa aking YouTube channel. Search nyo lang po, ubi palitaw, the best na kakanin ko yan. So ayan, pinaghati nga po natin ito sa dalawa. Malaki kasi medyo makapal kapag kabuo, kailangan ay hatiin talaga. Eto na nga mga kawaray, natapos na nga natin at ito ay i-slice na nga po natin ito. So isang slice niyan ay pwede nyo pong ibenta ng 10 pesos. Kung mayroon kayong tagalako o mayroon kumahango sa inyo, ay pwede nyong ibenta sa kanila ng 8
pesos. Kung maramihan silang bumili, sakto na ang 8. Pero kung paisa-isa or talagang pangkain lang nila, ay ibibenta nyo po ito ng 10 pesos. Yun na kayong lugi, malaki na po ang tutubuin nyo dito. So, ganyan lang po ang ating gagawin. Diba? Napakadali lang. At dito ay naglagay nga po ako ng dahon ng saging para mas attractive sa ating mga customer. Nako, simulan nyo na. At lalong-lalo na po, dyan sa lahat ng mga taga-probinsya na alam kong marami ang kanilang kamuting kahoy dyan. Pwede nyo po yung pasarapin at pwede nyo yung pagkakitaan. Shoutout nga pala sa lahat ng aking mga kapabayan na taga-Samar dahil talaga namang naging paborito ko ang kamuting kahoy dahil doon ako lumaki sa Samar na wala talaga kaming bigas. Kapag mahirap ka din makabili ng bigas nung panahon na yon. So, ayan na nga mga kawaray. Natapos na nga natin. I-slice na po natin yan. At nga pala, kung gusto nyo pong ilagay sa mga tab, pwede rin po ito. At kung ayaw nyo naman, gusto nyo maramihan, pa-order nyo, ay pwede nyo pong lagay sa inyong mga bilao. Nga pala, kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook. Hasmin Kabikis, matutulungan po kayo na magkaroon ng pagkakakitaan gamit ang aking mga picture. Ipopost ko po yun sa aking Facebook, hiramin nyo po yun, at pwede nyong ipost din sa sarili nyo mga account. Ako ay pinahihiram ko yan sa lahat ng mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang. Pwede po yan. Lalong-lalo na po yung mga nanay na nagsisimula pa lang na walang kagamitan o yung mga picture na pwede nilang ipong post dahil nga po hindi naman halos lahat naman or hindi lahat na nabibihiyaan na magandang pang camera, di ba? Kaya naman, ang masasabi ko ay gamitin niyo po ang aking mga picture na pwede niyong ipang post yan. Dalawin niyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabikes. So hanggang dito na lang mga kawaray at sana ay nagustuhan niyo po itong ating recipe ngayon. Kung nagustuhan niyo po, i-comment niyo po ito dito at sana ay patuloy pa rin po kayong manood at huwag kayong magsawa sa aking YouTube channel mga kawaray. At dahil dyan, i-shoutout na muna natin ang lahat ng mga nanonood dito sa aking YouTube channel. Muna natin si Mickey Shapaderna. Hi, gusto ko po itong ginawa mo Miss Jazz. Naghahanap po kasi ako ng pwede din po gawin pang business para po sa makatulong sa amin single parents po ako. Ayan, shoutout po sa inyo Mickey Shapaderna. At Violi Leon. Ayan, i-shoutout po natin si Hi. Thank you for sharing. Wow, how much po sell nyo ng isang mini donut which is without sauce. At shoutoutin po natin si Eva Landa. Maraming salamat po, ma. Marami po akong natutunan sa iyong channel. At sana nga po ay ma-shoutout nyo rin po ako at baka naman ay makapansin din. Ayan. Shoutout sa inyo, Eva Landa. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Yummy and creamy, delicious. Thank you, Miss Jess. Another recipe, best talaga. Madiscarding where I happy morning. At i-shoutout din po natin si Jenny Villanueva. Ayan, i-shoutout po sa inyo, Ma'am Jenny Villanueva. Wow, yummy, madam. Nagluluto na din ako, madam. Thank you for sharing, madam. God bless. Shoutout po ulit natin si Jenny Villanueva at si Ma'am Lily Marmol. Salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa akin. At shoutout din po natin si Emerita Abdurrahim. Ang sabi niya, hello po, salamat sa pag-share ng mga recipe, ma'am. God bless you po. Ayan, thank you po sa inyo. Emerita Abdurrahim. Shoutout po sa inyo at kay Rose Kua. At shoutout din po natin si Ma'am Marizel Lombo. Ang sabi niya, ma'am, asko lang po ang gamit microwave plastic 250 ml po ba yan? Ayan, ma'am, hindi po 500 ml microwavable. At shoutout din po natin si Jinky Lucas. Hi! Shoutout po sa inyo, ma'am. Anong size po ang fruit cocktail? Yan, ma'am, kung marami, mas maganda ang mas malaki. At shoutout po natin si Gina Lita Sidro. Ang sabi niya, susubukan ko yan recipe niyo, madam. Thank you. At shoutout din po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola. Hi po, Ma'am Maria Corazon Tanola. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales. Hi, Ma'am Marisa Bombales. Shoutout po sa inyo. Salamat po for sharing, sarap niyan. Shoutout din po natin si Teresita Catalan.
Teresita Catalan. Shoutout po sa inyo. Thank you sa sharing mo. It's yummy. Like it. Ayan, thank you po sa inyo. At i-shoutout din po natin si user ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, Ma'am Jam. Wow, ang sarap naman yan. Thank you and God bless po sa ating lahat. Sana ay puntahan niyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabikes. Thank you and God bless po.